Alright. Okay, kilala niyo ba to si Attorney Carlo Ibanez, mga absat? Kilala niyo ba to si Attorney? Wait. Tumatalon siya. Hindi siya po dumadirect. Tumatalon siya ng, wait lang, pakita ko. Dalawin natin. Yan. Ayan, mga absat. Ito po si Attorney Carlo Ibanez, mga absat. Meron siyang sinasabi tungkol dito sa kasablayan ni Marcoleta. Pakinggan natin. Kung gusto mag-state witness ng mga diskaya. Yan. No, mga pagiging state witness ng mga diskaya. Sabi ni Romulia, kung gusto mag-state witness ng mga diskaya, kailangan isoli muna nila ang mga ninakaw. Tama. Sabi ni Marcoleta, hindi pwede yon dahil wala ito sa batas. Ayun, wala daw sa batas. Bago mag-state witness, isoli ang ninakaw. Pwede ba yun? Pakinggan natin si Attorney Carlo Ibanez, rockstar lawyer. Ayun, rockstar lawyer eh. Sino tama sa kanila? Mali si Marcoleta dyan. Agoy, bakit mali si Marcoleta, Attorney? Oo nga, wala sa batas na kailangan ng restitution bagong maging state witness. Pero hindi ibig sabihin nito, walang power ang DOJ Secretary na gawing requirement ito. Malinaw sa RA 6981 that the DOJ is expressly tasked to formulate. Ibig sabihin, yung DOJ ang may sole power at gumawa ng kung ano man yung gusto nilang ipagawa sa mga mag-state witness. Nako po, Marcoleta, sablay ka na naman. And implement the Witness Protection Program. Sabi ng Supreme Court, the government prosecutor is afforded much leeway in choosing whom to admit into the program. Ibig sabihin, nasa kapangyarihan ng DOJ kung sino tatanggapin. Kung ayaw ng DOJ gawing state witness ang mga diskaya for any reason at all, walang magagawa si Marcoleta o sino man. Kung gusto nila pumasok as state witness, sundin nila ang kondisyon. Kung ayaw nilang ibalik ang ninakaw, edi wag, makulong sila. Bottom line, the DOJ Secretary has the power to impose conditions. And restitution is not only a valid condition, it is fair. Dahil walang tunay na hustisya kung hindi na ibabalik ang ninakaw sa taong bayan. Sabi ni Romulia, kung gusto mag-state witness ng mga diskaya, kailangan isoli muna nila ang mga ninakaw. Sabi ni Marcoleta, hindi pwede yon dahil wala ito sa batas. Sino tama sa kanila? Mali si Marcoleta dyan. Oo nga, wala sa batas na kailangan ng restitution bagong maging state witness. Pero hindi ibig sabihin nito, walang power ang DOJ Secretary na gawing requirement ito. Malinaw sa RA 6981 that the DOJ is expressly tasked to formulate and implement the Witness Protection Program. Sabi ng Supreme Court, the government prosecutor is afforded much leeway in choosing whom to admit into the program. Yun. Ibig sabihin, nasa kapangyarihan ng DOJ kung sino tatanggapin. Narinig mo yun, Marcoleta? It's the sole power ng DOJ ang magdi-decide. Kaya wag mo nang ipilit. Marcoleta talaga, makulit mga kakabsat. Ipinipilit ni Marcoleta, no? Ewan ko, bakit kaya hanggang ngayon ayaw niyang tigilan, mabsat. Pero actually, meron nang nilabas ang DOJ kahapon, mabsat. May nilabas na ang DOJ na isama ang diskaya. Pero siyempre, hindi yun hindi yung state witness ang binigay sa kanila. Okay, tuloy. Kung ayaw ng DOJ gawing state witness ang mga diskaya for any reason at all, walang magagawa si Marcoleta or kung sino man. Kung gusto nila pumasok as state witness, sundin nila ang kondisyon. Kung ayaw nilang ibalik ang ninakaw, edi wag, makulong sila. Bottom line, the DOJ Secretary has the power to impose conditions. And restitution is not only a valid condition, it is fair. Dahil walang tunay na hustisya kung hindi na ibabalik ang ninakaw sa taong bayan. Sabi agree ba kayo sa sinasabi ni Attorney? Kailangan isoli muna. Mabsat, agree ba kayo sa sinasabi ni Attorney? Nila ang mga ninakaw. Na Attorney Carlo? Sabi, pero patas niya sinabi dito eh. Bakit ayaw niyong isoli ng mga diskaya ang pera ng bayan? Pakinggan natin to. Oops, wait lang. Tanong ko lang, curious lang talaga ako. Bakit may mga taong todo effort ipaglaban ang mga diskaya na hindi nila isole ang pera ng bayan? Karuhin ko lang. Ipinaglalaban nyo talaga na manatili sa kanila ang bilyong-bilyong ninakaw nila. Ganon? Gusto nyong protektahan ang koleksyon nilang luxury cars, ang foreign travel nila, at ang
1,000 peso dinners? Really? Ito na nga ang DOJ eh. Pinipilit maibalik ang pera sa taong bayan. Sa inyo. Pero kayo, opposed kayo sa idea na mabawi ang ninakaw. Ano ba talaga pinaglalaban nyo? Justice for the Diskaya lifestyle? Justice for 40 luxury cars? Justice for ghost projects? Di ko gets. Okay, explain nga. Oo, Marcoleta, paki-explain bakit hindi mo okay lang sa'yo, hindi pati yung mga ibang DDS attorneys, yung mga attorney na DDS, ganun din ang takbo ng utak nila. Bakit kayo? Magtataka ka na lang, bakit ganun ang pinagpipilitan nila? My goodness. May rockstar talaga pala itong si Kan, no? Pag-usapan natin itong nakakatawang argumento ng mga Diskaya lovers tungkol sa presumption. Ito, pag-usapan natin. Ito, may sasabi siya. Lakihan natin para mabasa nyo din. Apa ngay? Wait lang. Nagdit lang po. O, ito. Pag-usapan natin ito, mabsat. O, sabi ng mga Diskaya. Pag-usapan natin ang nakakatawang argumento ng mga Diskaya lovers kung ang presumption of innocence. Sabi nila, hindi raw pwedeng gawing requirement ang hindi pwedeng gawing requirement ang pag-solid ng pera bago sila gawing state witness. Kasi ina-assume na natin na guilty sila. At kung ganon, violation daw ito ng presumption of innocence. Nakakatawa, as in nakakatawa sa sobrang absurd. Nakalimutan ninyo na ba ang unang requirement para maging state witness? Di ba bago ka maging state witness, kailangan kasama ka sa participate sa krimen. At kailangan mong aminin ito bago ka maging state witness. Kailangan aminin mo muna na guilty ka. Exactly, correct. Basahin natin ang Section 10 ng Republic Act number 6981, Witness Protection, Security and Benefit Act. Section 10 states that witness, any person who has participated, naka-highlight pa, participated in the commission of a crime and desires to be a witness for the state can apply. Kita nyo, participated in a commission of a crime, yan ang sabi ng batas. So, ibig sabihin, bago ka maging state witness, prerequisite na inaamin mo na kasali ka sa krimen. Wala nang presumption of innocence dito. Mag-a-apply ka pa lang as witness, inamin mo na guilty ka. Ganito kasimple yan. 10 kayong magnanakaw. Lalapit ka sa gobyerno at sasabihin mo, "Sir, isa po ako sa mga magnanakaw pero ayaw kong makulong. Kaya kapalit ng kalayaan ko, ituturo ko lahat ng kasamaan ng mga kasama kong magnanakaw." Yan ang concept ng state witness. At idagdag pa ang Section 11 ng batas. Sabi dito, Section 11, sworn statement before any person is admitted into the program pursuant to the next proceeding section, he shall execute a sworn statement tulad ng ginawa ni Alcantara, di ba? Describing in details the manner in which the offense was committed and his participations therein. Is if after the examination of the said person, his sworn statement and the other relevant facts, the department is satisfied and the requirement of this act and the implementation of rules are complied with, it may admit such persons into a program and issues to corresponding clarifications. Kaya malinaw na bago tanggapin ang state witness, gagawa ka muna ng sworn statement kung saan detalyado mong ikikwento ang mga ginawa mo. Paano ka nagnakaw? Saan ka nagnakaw? Kailan ka nagnakaw? Sino ang ninakawan mo? Magkano ang ninakaw mo? O, di ba? Kaya saan papasok ang presumption of innocence dito? Talaga itong mga Diskayang to, pati sila, no? Paano? Iba yung attorney nila di ba? Iba yung tagapagtangkol, iba rin takbo ng utak Kung inosente ka, hindi ka pwede maging state witness, period. Inosente ka pala Hindi, wala ka palang kinalaman. Hindi ka pwede mag-state witness. Anong ibubulgar mo? Wala ka palang ninakaw, saan ka nagnakaw, kailan, sino, magkano. So, kung inosente ka, dapat hindi ka nag-apply ng state witness. Bakit ka nag-apply ng state witness kung wala ka palang kasalanan? Di ba? Kung innocent ka, wasi. Paanong wasi? Wasi, walang maikwento, wala kang i-squill, mai-squill. Or mas
Or maski wala kang maikwento, wala kang mai-squid, wala kang papel sa krimen. Kung innocent ka sa government, has absolutely no use for you. Tama. O kung wala ka palang kinalaman, dyan, kung inosente ka, anong gagawin sa'yo ng gobyerno? O di wala ka rin lang palang silbi. Kasi wala ka naman palang connection dyan, di ba? O, wag ka mag-state witness. Inosente ka pala eh. Rico sa palto. Kaya please, tigilan nyo na ang palusot. Tigilan nyo na ang panggagago sa taong bayan. Guilty kayo. Nahuli na kayo. Inamin na ninyo. Wag nang paikot-ikot. Isolin nyo ang pera ng bayan. Talaga solid to mga kakabsat. Mga kabsat. Agree ba kayo dyan kay Attorney Carlo Ibanez? Talagang, di ba? Gusto nila, innocent sila, pero gusto nila mag-state witness. Tamo, talaga. Lady Jar, cut, shout out. Mga absat sa mga di pa nagla-like dyan. Ilan like natin? Ano oras na? 8:31. Ayun, pwede pa tayo mag-isa. Mag-isa pa tayo. So, ayan, mga absat, narinig natin yung explanation dyan ni Attorney Carlo Ibanez. Anong matasabi niyo? Comment down below, mga absat. Agree ba kayo? Lalo na, kanto. Pero mga absat, may hearing na mamaya, alas 9, 30 minutes from now. So, abangan na natin ang susunod na kabanata. So, thank you very much, Attorney Carlo Ibanez. Last topic tayo. Last topic. Okay.